Magandang araw muli sa ating lahat at lalong higit sa ating mga nanay. Binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na talagang nagbigay ng kanilang buhay at sakripisyo para sa kanilang mga anak. Binabati po namin kayo ngayong araw na ito na special day para sa inyo. Ngayong araw din po ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating paksa na may pamagat na The Stages of Spiritual Growth, okay, Part 3. At ito nga po ay matatagpuan sa Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 14. At inaanyahan ko po muli tayo na tayo sabay-sabay na basahin natin ito, ang salita ng Panginoon sa King James Version. Unang Juan, chapter 2, verse 12 to 14. Sa verse 12, sabi po, kayo'y sinulatan ko, bumuntikong mga anak, sapagkat pinatawad na sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Sapagkat sinusulatan ko kayo, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama, kayo'y aking sinusulatan, munti kong mga anak, sapagkat inyong nakilala ang Ama. Kayo'y aking sinusulatan, mga ama, sapagkat iyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa ating po pagpapatuloy, tayo po ay dumulog sa Diyos at tayo po ay manalangin. O aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasang patuloy mong pinapahiram sa amin at kayo'y bigyan mo kami ng kalayaan na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tinataas din namin sa iyo at pinapanalangin ang mga magulang, nanay, na sa kanilang special day ngayon. Dalangin namin na makita nila ng kalakasan, pag-ibig na ibinibigay mo sa kanila ang siyang dahilan kung bakit nagpapatuloy sila na maging ina ng tahanan at maging mabuting asawa sa kanilang mga asawang lalaki. Kaya Lord, salamat po sa pagkakataon na ito, sa magagandang relasyon ng pamilya at dito'y marami kaming matututunan ng mga espiritual na bagay. At ito po ang aming dalangin, ang iyong patnubay ng iyong Espiritu, ang sumaamin upang maunawaan namin ang magagandang mensahe mo sa araw na ito. Sa iyong papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po ng ating natunghayan at magbibigay po tayo aral tungkol sa ating stages of spiritual growth ay makita po natin yung aking pabalik-balik o paulit-ulit na binabanggit sa inyo yung stages of spiritual ng stages ng buhay ng tao. Ang katayuan po ng lahat ng tao ay nandoon po sa number 1, nasa ilalim po tayo ng sumpa dahil tayo ay nagkasala at nasa ilalim ng kadiliman, kaharian ng kadiliman. Para po tayo makawala roon, maligtas tayo doon, ay maranasan po natin yung tinatawag na justification o pag-aaring banal o pagpapawalang sala ng Diyos sa magitan ng ginawa ni Jesus Christ. Binayaran niya po yung ating kasalanan. So, pag naranasan po natin yon ay doon po magsisimula yung tinatawag na sanctification, yung process sanctification, okay? At yung nga po ay mapapalipat kayo mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan. At ito po yung ating pinag-aaralan ay yung spiritual growth ay nandito sa number 3, stage number 3. At ang pinaka-ultimate o yung sukdulan o pangwakas na maranasan ng isang mananampalataya na nakaranas ng justification ay yung tinatawag na glorification. Yun yung ultimate sanctification sapagkat doon po ay wala ng kasalanan. Okay? At yun din yung makakasama natin ng Panginoon. At kaugnay din nga po nito ay sinasabi nga sa inyo yung number 2, yung justification, ito po yung katayuan natin sa harapan ng Panginoon at dineclare po tayong banal sa harapan ng Diyos. Okay? Kung sa harapan,
ng Diyos, ang tinitingnan niya po ay yung ginawa ni Kristo. Okay? Bagamat tayo talagang totoong makasalanan, pero dineclare na po tayo. As far as God is concerned, dineclare po tayong banal. Okay? Pero in reality, ngayon, habang hinihintay po natin yung ultimate sanctification nga, yun yung future, okay? Dahil sa naranasan natin, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, ay ngayon, habang nandito pa tayo sa lupa at hinihintay natin yung glorification o yung ultimate sanctification, ay meron pong tinatawag na progressive sanctification. At ito nga po yung ating dinidiscuss tungkol sa spiritual growth. Okay? Kapag binigyan tayo ng buhay, kinakailangan tayo ay lumago. Okay? Yung pong pakahulugan. Kaya dinefine din po natin ang tungkol sa ang Biblia, dinefine po yung spiritual growth na ito'y tinatawag na following after righteousness. Okay? Namumuhay tayo ng pagiging matuwid kasi nga inaring banal tayo, inaring matuwid tayo ng Panginoon, kaya yun ang ating magiging standard. Maka-Diyos tayo, punong-puno tayo ng pag-ibig, at gayon din mapagpamanhin. Okay? Pinapalo natin yung katwiran ng Panginoon, yung righteousness ni Jesus Christ ay yun na yung ating standard. Yun na yung panuntunan, di ba? Kasi pinakita tayo, yung pag-ibig ay gaya ng paano tayo inibig ng Panginoon. And then, pangalawa, ito ay tinatawag din na being transformed by the renewing of your mind. So, nagbabago po ang isa sa mga lumalagong spiritual, nagbabago po yung kanyang isipan. Hindi na po siya umaayon sa takbo ng mundo na ito. Kung ano yung uso, kung ano yung nakagis na niya, at namamaanan niya, o kaya itinuro sa kanya, hindi na po niya yung sinusunod, kundi ang sinusunod niya, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Diyos. Okay? Yan po, at talagang ganap. So, yan po ang isa sa pangalawa na pakahulugan ng Biblia tungkol sa spiritual growth. Okay? At ang pangatlo, ito ay tinatawag na perfecting holiness in the fear of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ultimate sanctification ay glorification. Pagpunta natin sa langit, ang mga tao, ang mga naroon ay banal. Kaya ngayon pa lamang, pinapractice na natin yung holiness. Okay? Kaya takot tayo na gumawa ng kasamaan sapagkat hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Kaya yan po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. At ang pangapat, ito po ay tinatawag din na pressing toward the mark. Kasi nga ang mark natin ay going upward. Okay? Tinawag tayo upward calling. Okay? At maging Christ-like tayo. Okay? So, yun ang ating minimithi o yun ang ating tinatakbo. Okay? Yun ang kaya kahit may nadadapa tayo, kumbaga sa takbuhan ay nadadapa tayo, tumatayo ulit tayo at tumatakbo kasi gusto nating makatapos sa finish line, okay? Hindi sila tayo patupik-tupik, kundi nagpapatuloy yan. At yung panglima, ito ay it's building up in the faith, okay? At talagang nagpapakatibay siya at nagiging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Alam natin na kaya lalakas sa tao sa pananampalataya sa mga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, okay? Sabi niya, sumagot si Jesus, nasusulat ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi saan? Sa bawat salitang namumutawi o nagbumula sa bibig ng Panginoon. So sinabi ng Panginoon na ang buhay ay may paglago at ang paglago ay sa magitan ng pagkain, di ba? Ang bata ay lumalago yan pa. Una, bibigyan mo siya ng gatas hanggang sa mga solid food na siya. So, ganoon ang proseso ng paglago physically. So, dito pinapakita ng Panginoon ang pagkain, okay, ng tao ay hindi lang po panay tinapay. Okay? Hindi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Okay? So makita po natin, speaking of spiritual growth is directly related po sa increase of your understanding of God's revelation. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, paniniwala natin sa salita ng Diyos at ating itong i-apply. Kaya napakahalaga po kahapon po ay nag-discuss kami sa aming Bible study na discuss ko na. So ang tao po,
na hindi nagbabasa ng Biblia, okay? Ang tao na hindi kumakain, anong mangyayari? Patay, di ba? So gano'n din po sa buhay espiritual, ang sabi ng Biblia, ang taong walang relasyon sa Diyos ay patay spiritually. Ngayon, kung tayo naman ay may relasyon sa Panginoon at ipinanganak na muli tayo ng Panginoon sa kaharian ng Panginoon, ay dapat uminom tayo ng gatas, di ba? Doon nagsisimula at yun ay ano, salita ng Diyos. O sana'y makita natin ang napakaliwanag na katotohanan na ito. Yun ang unang-unang maintindihan natin. Kaya napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi kayo nabubugnot. Kumbaga, sabik na sabik kayo na kumain. Okay. Ngayon ay Mother's Day siguro sa inyo ay magdiriwang at mayroong mga selebrasyon. Naway hindi nyo malimutan ang pakikinig ng salita ng Diyos. At dito ay lalago ang ating buhay spiritual. Tayo ngayon ay bumalik sa ating pinag-aaralan. Makita natin kanina. Didiscuss natin dito yung tatlong yung sinasabi sa verse 12. Sabi niya, I write to you, little children. Okay? Yan po yung makikita nating binanggit. Okay? Na little children. Itong little children nito ay kung titingnan nyo yung Greek word nito ay ito ay teknia, okay? Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya. At ito yung word na ito na ibig sabihin ay born once, okay? May say pinanganak. Okay? Kahit na ikaw ay regard for your age, okay? Ibig sabihin, yun yung hindi nga maintindihan ni Nicodemo. Matanda na nga naman siya, okay? Ipapanganak na muli siya, okay? So, kahit na anong edad mo, okay, at naging believer ka, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ang tawag doon ay born again experience mo, kahit na anong edad ka, okay? At again, yung tekniya ay a common biblical word for the saved para sa mga iniligtas ng Panginoon. Ito yung term na children of God. So generally, ang sinusulatan ni John sa verse 12 ay ang lahat ng mananampalataya. Okay? Whether you are spiritual child, young people, or father. Okay? So kagaya tayo, generally, kita natin na tayo anak. Okay? At anak tayo ng ating mga magulang. So ganoon din, anak tayo ng Diyos. Kaya yung makikita natin na term na ginamit niya sa verse 12, okay? Teknia, okay? So again, sinasabi nga natin dito sa ating pag-aaral, ating binasa, merong tatlong kategorya ng spiritual development. Okay? Siyempre, nag-uumpisa yan sa bata. Di ba? Wala namang pagkapanganak ay young people na kaagad o young men. Di ba? Hindi pwede yun. So nag-uumpisa sa children, okay? Sumunod ay young men at pangatlo ay mga ama, okay? So yan po kung babasahin muli natin ang verse 12 to 13, napapansin natin na ito ay sabi nga ay isinulat niya sa mga bata, sa mga young men and also sa father, okay? So dito pinapakita ni John, okay, kung titingnan natin, ay we are not talking about absolute perfection kumbaga sa buhay spiritual, kundi tinidiscuss niya o usapan niya dito yung direction and progress, okay? Mula sa pagkabata, okay, lalago ka patungo sa young men at susunod ay yung father, okay? So hindi pinag-uusapan natin dito yung sinasabi nga ni Jan, yung perfection na hindi ka na nagkakasala o nagkakamali, kundi dinidiscuss niya o sinasabi niya sa atin ang tungkol sa direksyon, yung patutunguhan natin at yung ating paglago o yung okay? So makapansin natin dito na paulit-ulit na binanggit ni Juan yung tungkol sa address niya sa children, sa father, sa young men, at paulit-ulit yan hanggang 14. Okay? So hindi makikita natin dito na ang kanyang dahilan ay talagang magbigay ng emphasis, okay? Paglilinaw, okay? At kaya nga paulit-ulit. Siguro baka papansin niyo mayroong nagsabi sa akin yung aking mensahe o sermon ay paulit-ulit. Ay, talagang sinasabi yan ng banal na kasulatan. Kasi nga
bigyang emphasis, upang bigyang ng linaw, okay? Na maipasok sa inyong kaisipan, 'di ba? Pag paulit-ulit kahit sa Bible, makikita natin 'yan ang pamamaraan ng Diyos kasi nga malilimutin tayo. Sabi nga ni ano ay pinag-usapan natin maraming distraction tayo kasi lalo ng nowadays ngayon dahil sa availability ng media, okay? Sa internet. Ang daming pwedeng magnakaw, okay? I-interest natin sa salita ng Diyos. Kaya mas maganda yung paulit-ulit natin na pinapasok sa isipan. So ito yung makikita natin na dahilan kung bakit paulit-ulit na binabanggit niya ang children, young men, and father, okay? Para pumasok sa kanilang isipan. At ito yung napakaganda, kagaya nga sabi sa inyo na sinusulatan niya, okay? Sabi nga niya sa chapter 1, verse 4, ano yung reason kung bakit niya sinusulatan tong mga mananampalataya? Para ano, magkaroon ng kaligayahan. Hindi lang sabi niya, to have your joy completed. Talagang yung kaligayahan natin, yung kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon, yung relasyon natin, Panginoon, maging complete. Okay? Hindi yung centrum complete, no, yung vitamins, no. Kundi yung kasi maraming sa buhay natin habang nabubuhay tayo, parang laging may kulang. Naghahanap ang tao ng kaligayahan. At ang kaligayahan na ito, yung joy na ito, ay matatagpuan natin sa Panginoon, yung magandang relasyon mo. At yun ang dahilan. 1 John chapter 1, verse 4. Yun. Okay? So yun ang isa sa mga dahilan. Makita natin na kaya niya sinusulatan ng mga believer para ang kailang joy ay maging complete. And then, pangalawa, na makita natin paulit-ulit niya sinasabi sa 1 John chapter 5, verse 13, para ano, that they may know that you are saved. Diba? Isinusulat ko ito upang malaman nyo na kayo ng sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Mayroon na. Hindi yung magkakaroon pa. Okay? Dapat malaman ninyo, kapag kayo may relasyon sa Panginoon, kayo ay may buhay na walang hanggan na. At yung nga yung sa verse 12, ang makikita natin dito, anong dahilan? Sabi niya, I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Okay? Para ma-appear, matiyak na tayo ay anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay pinatawad na sa kailang kasalanan. Napakaganda niya, di ba? Kaya naparito ang ating Panginoon upang pawiin, burahin, patawarin tayo sa ating kasalanan. Imagine niyo kung may malaki kayong utang, diba takot kayong singilin at makipagkita doon sa sa inyo. Ganyan ang tao. Dahil siya'y makasalanan, kaya siya takot humarap sa Diyos pag siya'y namatay. Pero salamat sa Panginoon, pinawi niya ang ating kasalanan. So ito yung makita po natin dito na gusto rin ni John, okay? Hindi lang para maging complete ang kailang joy, okay? Hindi lang para malaman nila na sila'y ligtas, at di lang ma-confirm o malaman na sila ay anak ng Diyos at pinatawad na ng Diyos. Gusto din ni John, okay, na ma-recognize nila na meron 3 level, okay, na habagdan, okay, sa spiritual growth. Okay? At dapat malaman nila, natin lahat, na merong kinakailangan na maging progress along this. Okay? Kinakailangan merong pagunlad. Okay? Ito ay kinikilala niya, ito yung katotohanan. Okay? So hindi niya ang dahilan nito ay para hikayatin sila para sa toward development, okay? Pero bagamat ito yung nilalaman at makikita natin ng sinasabi niya, okay? Pero ang katotohanan nito na bagamat hindi tayo pa spiritual father, hindi pa tayo sinasabi niya na spiritual young men, ikaw ay nananatiling child, okay? Pero makikita mo na ikaw ay pinatawad, okay? Ng Diyos. Yun po ang makikita natin. Bagamat ikaw ay maaring tingin mo sa sarili mo ay ikaw ay musmus pa sa pananampalataya, pero ikaw ay pinatawad. So dito makikita natin yung tinatawag na great measures of grace, okay? Napakalaking biyaya ng Panginoon. Kahit na ano yung estado, okay, yung ng development mo, nandoon yung biyaya ng Diyos, okay? So titingnan natin talaga ngayon yung 3 kategorya ng tungkol sa spiritual growth, okay? Kinakailangan maintindihan natin
ang tungkol sa spiritual babies. Okay? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Diyan makikita natin sa Job 32 verse 9. Sabi po dito, ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa. Hindi dahil may edad na, may alam na ang tama. Okay, kita niya, napakaganda niya. Ibig sabihin niyan ay hindi porke matanda ka na, ang edad mo ay 20, 30, 40, o 50, may wisdom ka na. Okay? Yun ang ibig sabihin niyan. Okay? So, ganyan din, kung ikaw ay Kristiyano na for so many times, kung matagal ka na sa sabi mo, hindi ibig sabihin yun ay hindi ka pa baby. Okay? Nakakalungkot nga na maraming mga sumisimba, okay? Balbasa, hindi naman iniintindi o nakikinig sa salita ng Diyos, basta masabing sumimba lang, paano nga naman mag-i-increase yung kailang kaalaman sa salita ng Diyos at sila lalago, di ba? Kita natin. So, ganoon din po ang tao na hindi porke ikaw ay matanda na sa edad, ay meron ka ng pangunawa. Ay nakakalungkot nga na matanda na nga, ang isip pa rin ay bata. Okay? So, sa ganoon din sa buhay spiritual babies don't become spiritual young men. They don't become spiritual father. Okay? Bagamat dapat yung baby ay maging young man at sumunod ay father, pero ano nangyayari? Hindi yun ang nangyayari, di ba? Hindi yun ang nangyayari sa katotohanan. Bagamat sinasabi ni Peter, sabi po doon ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Ano sabi niya? Magpatuloy kayong lumago. But grow in the grace, okay? Lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakilanman. So yan po makikita natin na talagang they should grow up into the measure, okay, yung stature of the fullness of Christ. Yeah? Yun ang magiging basihan natin. Siya ang modelo natin. Lumago tayo in the knowledge and grace, pagkakilala sa Panginoong Hesus-Kristo. So yan po ang ating ultimate kasi nga yan ang ating magiging tayong Christ-like. Okay? So they should feed in the word and grow. Yan ang kinakailangan talagang nakikinig tayo, nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Pero anong tanong? Ano ang katotohanan? Hindi lahat po ay lumalago. Okay? So at any given point in time, okay, even those who will grow are so new in the faith, they haven't started to really develop yet. Okay? So talagang hindi pa talaga lumalago pa sila. Dapat lumago. Yun ang natural, di ba? Kapag bata ka, hindi habang maliit ka lang, delikado yun. Okay? Na hindi lumalaki ang baby. Okay? Kasi nga, ang reason kung bakit nilalago yun ay hindi mo kumakain o hindi mo pinaiinom ng gatas. Okay? So, dito makita natin na itong kategorya na ito ay ini-imply na yung great implication sa atin na yung immaturity, okay, isn't equal to being unconverted. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw ay immature, okay, hindi naman ibig sabihin naman ito ay hindi ka pa mananampalataya o unconverted ka pa. Okay? So, yun po ang binabanggit kasi nga, hindi porke na hindi ka lumalago ay ikaw ay hindi pa mananampalataya. Kasi nga, magiging palaisipan, mananampalataya na ba to? Bakit hindi pa to lumalago? Bakit ganito pa ang ugali niya? Parang isip bata pa siya. So, dito sa katotohanan to na binanggit ko sa inyo, na sinasabi, ay hindi ibig sabihin ito na kapag immature ka pa, ay nangangahulugan na hindi ka pa mananampalataya. Okay? So, pag-aaralan natin nga yung 3 level ng spiritual growth at sana ay ma-encourage tayo sa ating paglago, yung pag-progress natin. Okay? Unang-una ay dito nga sa verse 13, ay makikita natin na sabi niya, I written to you children because you know the Father. Yun yung last part ng chapter 13. Tama. Sabi niya, I write to you little children because you have known the Father. Okay? So, yan makita natin. Mapapansin natin, itong word na, ayan, sabi niya, kayo sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo sinulatan ko, mga binata, sapagkat inyong diniig ang masama. Kayong aking susulatan, mumunti kong anak, sapagkat inyong nakikilala ang ama. Okay, medyo
baliktad yung ano 'no. Pero uunahin natin siyempre yung anak, bago binata, bago yung ama. Okay? Ngayong araw na ito ay di-discuss natin yung verse 13, yung tungkol sa anak. Okay? At kagaya ng last time, yung verse 12, sabi ko sa inyo, yung word na children ay ano tawag doon? Teknia. Okay? Pero ngayon, sa verse 13, hindi na teknia ang ginamit niya. Paideia naman. Okay? Kaya napakaganda. Meron akong Bible, ano yun, literal word na meron po siyang Greek. Ipipindutin nyo lang po yung word na yon, makikita nyo iba ang sa verse 12 na children, teknia, at pagdating sa 13, paideia naman. Okay? So may kaibahan. Yung teknia po is a general term para sa bata, okay? Mga ipinanganak. Okay, sabi sa inyo, tayo ay anak. Anak tayo ng ating mga magulang. Yun po yun. Kumbaga sa mananampalataya, all believers. Pero dito naman, sa verse 13, yung children, medyo little ones na siya. Okay? Kumbaga, bata pa siya. Okay? So, yan po ang makikita natin na kaibahan. Okay? Kaya napakaganda po ng nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, yan. Pero ang makita natin dito, yung sa pedia, okay, is a word that means a little child na someone still under parental instruction. Ayan. Kinakailangan turuan pa siya. Bata pa nga kasi siya eh. Okay? Paideia. So, ang issue tungkol sa paideia ay medyo ignorant sila. Okay? Ibig sabihin, mangmang pa sila, kailangan pa sila ng ano, turuan. Kulang pa sila ng mga malay at pangunawa. Yan ang kaibahan sa mga idea sa little children ito. Okay? So, diyan makita natin na ang defining, okay, na element ng spiritual immaturity na tinatawag na paideia simply refers to a child who needs to be trained. Okay? Who needs to be taught and who needs to be instructed. Yan, di ba? Yung mga bata pa, maliliit pa, makita natin na marunong na silang, tuturuan natin silang lumakad, di ba? Ite-train natin sila, tuturuan natin sila ng ABC o ano man, di ba? Ito yung pagwalis, ito yung mga paglilinis. So, yan ang makikita natin sa mga spiritual immaturity. Makita natin. Tuturuan din natin sila ng mga salita ng Diyos. Marami tayong mga dapat ituturo sa kanila. Okay? So, kaya po, ang tawag po doon sa mga instructor ay pedagogos. Okay? Kasi sila po ang responsable para turuan ang mga maliliit na bata. Okay? So, dito, kung i-imply natin, anong sinasabi ni John, na I know some of you are ignorant children. Ignorante pa kayo. Kulang kaya kinakailangan nyo pang turuan. Marami pa akong ituturo sa inyo at dapat nyo malaman. Pero sabi niya, you know the Father. Yan. At makikita natin sa mga katangian ng mga little children ay they know their Father. At yan makita natin dyan sa 1 John chapter 2, verse 3. Sabi niya, you know the Father. Yung word na you know the Father. Sabi niya, paano natin yun? Nakakatiyak tayong excuse me po, nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya, di ba, isa yan sa mga katangian na talagang may relasyon sa Diyos, kilala lang Diyos, ano yung test? They obey the word of God. Yan. Ang tunay na mananampalataya, ang na sumusunod sa salita ng Diyos, kilala nila ang Diyos. Okay? Yung Diyos ng Biblia, kasi maraming ang Diyos-Diyosan. So, yan po makikita natin. So, ang tanong, what is it that a spiritual child know? Kung ikaw ay talagang spiritual child, ipinanganak ka ng Diyos, okay? Ipinanganak ka sa kaharian ng Diyos. Ano ang alam mo? That's the basic. Alam nyo ba ang basic? The spiritual child knows God. That's the basic knowledge. Okay? Pre, kaya ka nga na ipanganak sa ano yun, ay kilala mo ang iyong ama. Okay? So, sa natural life, okay, makita natin, the first thing happened sa buhay ng isang bata ay yung relasyon sa kanyang mga magulang. Yung acknowledgement. Sabi niya, dada o father. Pero usually, ay ano, sino? Yung mama niya. Okay. By the way, yan po yung makikita natin na role ng mga mother. Okay? Sila yung una nagbibigay ng gatas. Malapit sila. Kaya every time na bagong panganak, ngayon ay binibigay na kagad, hindi hinihiwalay sa nursery. Kundi kung talagang normal, makita natin ibinabigay na ngayon sa mother.
At doon kilala niya kung sino yung kanyang nanay at ang kanyang tatay. Okay? So that's the basic. Ganon din sa buhay spiritual. Okay? Sa mundo ng spiritual. Okay? So makita natin ang the distinguishing mark. Okay? The distinguishing act of a babe. Okay? In Christ. Okay? Is the acknowledgement of God. Kinikilala niya ang Diyos as kanyang Father. At kinikilala niya si Christ na siyang Panginoon. Okay? So yan po yung mga totoong mga mananampalataya. Kinikilala nila na ang Diyos ay Ama at si Kristo ang Panginoon. Okay? At sila'y nag-e-express, magpapahayag ng kaligayahan na talagang meron silang attachment, okay? May ugnayan sila, may relasyon sila, okay? Sa Diyos, okay? At yan po ay makikita natin na ine-express nila yung delight nila, yung kaligayahan nila, kasiglahan sa bagong buhay at binibigay na kaligayahan na sila'y umaasa sa Diyos. Okay? At yan po yung maliwanag na sinasabi sa Romans chapter 8 verse 15. Ang sabi niya, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping na mamumuhay sa takot. Sa halip ay ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo maging gawing mga anak ng Diyos. At dahil doon, kaya kayo nakakatawag tayo ng sa kanya ng Ama, Ama ko. Alam niyo sa ibig sabihin niyan, Daddy, Daddy. Okay? So, may intimacy because yung Spirit ng Diyos ay ibinigay sa atin, kaya tayo pwedeng makatawag sa Diyos, Daddy. Okay? Ama ko, Ama ko. Okay? At isa pa, meron pa sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 6, sabi niya, at upang patunayan na kayo yung mga anak ng Diyos, okay? Isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko, Ama ko. Okay? Because yung Holy Spirit nga ay nasa atin at na-express natin sa Diyos na siya'y ating Daddy. Okay? So dito makikita natin na ang nangyayari ay there is a newness, okay? Bago buhay sa kanya. There is a wondrous familiarity, personal relationship with God. Okay? So yan po makikita natin sa bata. Dito merong bagong bata dito, si Hannah, okay? Anak ni Jimwell. Okay? At ni Rachel. So dito makita natin na talagang napakaganda na ang bata ay mayroon siyang magulang at nanay at tatay. So ganoon din tayo bilang mga mananampalataya, nakikita natin na tayo kabilang sa kaharian ng Panginoon, tayo may Ama. Okay? And also, ang little children are more regulated by their affection, yung kailang pagmamahal, than their knowledge. Diba? Siyempre, ang alam lang talaga ng bata ay yung damdamin, yung emosyon niya sa kanyang mga magulang. Siyempre, ang bata, kulang pa sa kalaman. Okay? They are more affected by their emotions, their feelings, than by informations. Siyempre, hindi mo pa pang mapagsasabihan, mga bata pa yan. So, dito makita natin, ito'y tinatawag na, sinasabi nga natin, unconditional love. Sabihin, kasi nga yung iba, ang pag-ibig nila, yung kailang affection ay depende kung gagawin mo ito. May kondisyon. Pero dito, makita natin ang mga bata, they don't analyze you. Yung maliit na bata, hindi niya analyze. Diba? Sabi hindi pa nga sila nakakakilala eh, 'di ba? Sabi nga hindi pa nangingilala ito. Tatay ko ba 'to o nanay ko ba 'to o lola ko ba 'to? Hindi pa. Okay? Kapag pinakita mo yung pagmamahal mo sa kanila, okay? Hinag mo sila, hinalikan mo sila, anong gagawin nila? Susuklian ka ng pag-ibig, 'di ba? They just love you kasi ikaw ang kailang mga magulang. They just love you. They delight in you. Kaya konting palakpak-palakpak lang, ngingiti-ngiti ka, ganyan-ganyan. Mangingiti din sila kasi nakakatagpo sila ng security sa iyo. Okay? Talagang may kaligtasan sila sa iyo at alam niya na poprotektahan niya kayo. Okay? At meron siyang safety. At kaya makikita natin, they find their love in you. Okay? So yan po ang tinatawag na ang conditional love na ipinapakita
ng mga spiritual babies. Okay? So dito makita natin sa mga spiritual babies ay natutril sila sa bagong buhay. There is joy that God is my Father. Okay? Alam niya na ang Diyos, Ama, ang Ama, si Kristo ang kailang tagapagligtas. At alam nila na ang Diyos ang magiging protector nila. And He cares for me. He meets all my need. Kinakatagpo ng Diyos ang ating mga pangailangan. And also, He provides yung home para sa atin. He provides everything I need. So, there is affections for God. Yan po ang nangyayari sa mga spiritual babies. Talagang ipinapakita nila yung pagmamahal nila sa Panginoon. There is a delight in the spiritual life. Makikita natin maligaya sila sa spiritual experience nila sapagkat alam nila, naliligayahan sila na alam nila na ang kailang kasalanan ay pinatawad at gayon din ay merong kagalakan na ine-express sa magitan ng Holy Spirit ng God at na-awaken sila na ang katunayan na talagang merong spiritual blessing o salvation's blessing. Okay? So diyan po nag-i-start ang tinatawag na spiritual babies. Okay? So yan po makita natin na it is not about information. Okay? It is not about theology. It's about relationship. Diyan po nagsisimula ang spiritual babies. Of course, kasi kulang pa sila sa kaalaman. Kulang pa sila sa pag-aaral tungkol sa Diyos. Okay? Kundi ang alam lang nila ay yung mahalaga sa kanila, yung relasyon nila. Okay? So, tandaan po natin, spiritual babies are attached to the relationship more than doctrine. Diba? Kaya kung kayo ay walang hilig pa sa doktrina o sa mga katuroan ng salita ng Diyos at ang sa inyo ay more on relationship o emotions, okay? Makikita nyo na you are still a spiritual babies. At ito nga yung makita natin yung katangian. Spiritual babies are attached to relationship more than doctrines. At ito nga yung makikita natin isang halimbawa. Kita niyo, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4, sabi niya, kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba'y ako kay Apolos. Okay, ano sabi niya? Hindi ba't palatanda ang iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Pag sinabi pong namumuhay pa ayon sa laman, mga spiritual babes yan, mga immature pa po yan. Okay? Yan po sinasabi niya. Spiritual babies to, I tends to attach to their heroes. Okay? Ako kay Pablo, ako kay Apollos. Wala ka sa tatay ko, wala ka sa lolo ko. Okay? Ganoon po ang ano niyan. Naka-attach po sila, nakasaandal po sila doon sa mga heroes nila. Kaya mahilig po kaya mabenta po ang mga superheroes at mga sa mga bata, kita niyo yung mga ginagawa. Kasi nga ang babies attached to their heroes, okay? So they are more drawn, okay, by their affections rather than by affections than by information, okay? So doon po sila, kumbaga nahihilig po sila doon na talagang nakakabit po doon sa kanila, more on emotions niya. So yan po ang typical na katangian ng mga babies. Okay? At pangalawa na katangian ng mga babies, hindi lang po sila more on relationship. Pangalawa po ay yung spiritual babies have no discernment. Okay? Yan po ang makita natin. Tingnan natin sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 13 to 14. Sabi niya, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, okay? At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, okay? So diyan po makita natin na iyan po ang ating mithiin, okay? Pero sabi dito sa verse 48, nang sa gayon, okay? Hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian, sa magitan ng kailang katusuhan at panlilinlang. So yan po makita natin dito na ang isa sa mga katangian ng isang bata, okay? They're affectionate and they're drawn to relationship. At ang pangalawa, they have no discernment. Yan po ang makikita natin sa mga bata. Okay natin, di ba? Kaya nga po, ano sinasabi natin sa mga bata? Don't talk to strangers. Bakit? Kasi madali po silang madaya, madali po silang maluko,
'di ba? Yan po ang ang ano kasi ang mga bata madali, "Oh, bibigyan lang candy o sunod ka dito sa akin." So, ganyan po. They believe anything. Sabi nga, masyado silang mga mga paniwalain, mga madali silang maniwala at, kung mali nga yung mga tao na yun, masama ang kanilang ginagawa, talagang malilin lang sila. Makita natin yung mga bata na marunong ng gumapang, sa sahig at ano niya ginagawa niya, lahat ng makita niya ano, kinukuha niya at ano ang ginagawa niya, isinusubo. Alam niyo bakit? Kasi sa kanilang pagsubo, okey, po nila 'yan, kumbaga ano tawag do'n, yung nilalasap nila 'yan, okey, sa kanilang, bibig, okey? Kasi nga sa magitan ng pagsubo, doon nila nakikita yung sense, mapait ba 'yan, maalat o ano man, 'di ba? Doon po sa kanilang kamusmusan, doon po nadi-discover nila ang tungkol sa mundo, sa nasa paligid nila by means of their mouth, 'di ba? Kaya kinakailangan protektahan po natin sila habang sila'y naggagapang. Very curious sila, okay? So, makita po natin dito, even as they get older, okay? Halimbawa, lumaki na sila, medyo lumalakad na sila, kumakain na sila ng mga ah, hard na pagkain. Halimbawa, mamimili sila sa spinach or ice cream. Bigyan nyo sila sa lamesa. Sa tingin nyo, ano pipiliin nila? Ay pipiliin nila 'yan 'no, ice cream, okey? Habang, buong araw 'yan, okey? So kulang talaga sila sa discernment. Alam nila na sobrang ice cream, ano, tataba 'yun, okey? So 'yan po makikita natin sa mga bata. Makikita natin na, kulang sila sa pangunawa, sa judgment o tamang judgment kaya makita natin na, kapag gano'n ang ginagawa nila, ito ay magdudulot ng kapahamakan sa kanila at madali silang ma-sway, okay o ma-lead astray, okay. Yun po yung maloko po sila ng mga tao. And also makita natin na sa mga balita o mga pangyayari, okay, na merong mga maliliit na bata na sila'y nadadaya by 'tong mga tao na tinatawag na pedophilia, okay, na sila ay, ika nga ay pinaglalaruan, napagsasamantalahan ng mga tao, okay. So, ito'y makita natin na nature ng bata na naloloko sila, okay, at nadadaya sila and sad to say, okey, nakakalungkot po, yung aming napasyalan na mga bata na 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 biktima ng online sexual abuse ay nakakalungkot, tatlo silang magkakapatid, okey. Naibugaw sila para dito sa mga pedophilia po ito at nakakalungkot po ang magulang pa nila ang siyang nagbugaw sa kanila. So, nakakalungkot kasi nga madali silang madaya, hindi kulang pa sila sa kaalaman. Ang umaasa sila, nagababayan sila ng kanilang magulang pero palibhasa sa kulang ang kanilang kaalaman, akala nila tama yun, buti na lang ay merong nagsalba sa kanila. Okay? So, yan po ang katangian ng mga spiritual babies. They have no discernment. Okay? So, tandaan po natin ang spiritual babies, okay? Alam natin na merong positibo rin naman. We upload, okay? Nagagalak tayo sa kailang unconditional love. Hindi sila, yung pag-ibig nila ay hindi nakasalalay sa gagawin ng magulang nila. Talagang mamahalin sila, okay. So, nakakatuwa ang kailang klase ng pag-ibig, unconditional. So, natutuwa rin tayo at nagagalak sa katotohanan that they are attracted to people and relationship. Kaya makikita natin kapag may lumalapit sa mga bata, papalakpak-palakpak lang, ganyan, ngingiti-ngiti ka o ano, nangiti din sila. Kasi gusto nila yung merong tao at relasyon, okay. At hindi lang 'yan, we upload the fact that they look at the world, okay, tingin nila through rose-colored glasses and they have a certain happiness and joy that goes along with ignorance and lack of experience. Kaya 'pag mga binibigyan natin sila ng mangkukulay na bagay, natutuwa sila doon, happy sila doon. Kasi nga kulang nga sila sa kaalaman at kulang pa sila sa experience. Kaya kung ano yung ating ibibigay sa kanila,
ay natutuwa po sila. At yun ang kagandahan ng mga bata. Sabi nga, mababaw ang kaligayahan nila, kaya maganda ang pananaw nila. Pero tandaan po natin, nakalulungkot din po naman tayo sapagkat mapanganib po ang mga bagay na yun. Okay? So dahil nga po sa kakulangan nila ng kaalaman, okay, sila ay pwedeng mahina at mapahamak. Okay? So dahil nga po kulang sila saan? Wisdom, sa kaalaman. Okay? And also, kulang pa sila ng discernment. Okay? Kulang sila ng tamang judgment, yung makita ang kaibahan. Tama ba ito? Dapat ko bang gawin ito? Para sa kanila, okay lang yan. Okay? So, yan po ang kahinaan, kakulangan ng mga bata. Okay? So, they live in danger of being led seriously astray. Okay? Talagang ika nga ay maligaw sila. At yan po ang makikita natin. So, sa katotohanan ito, makita natin na dahil sa kanilang katangiang iyan, ang ginagawa po ng mga cults, okay? Ang cult po ay mga kulto, ay ito yung mga iba't ibang relihiyon o paniniwala. Ang ginagawa po sa kanila ay binibiktima ang tinatawag ng mga spiritual babies kasi nga kulang sila sa kaalaman sa salita ng Diyos. Okay? Kaya hahanap po itong mga spiritual babies to na kikiliti sa kanilang tenga. Kaya napakarami yan. Yun sinasabi ni Timothy. Darating ang panahon na hahanap sila ng tagapagturo na kikilitiin lang yung tenga nila. Papalakpak-palakpakan lang sila. Emotional tawa na nandito. Sayaw-sayaw dito. Kanta-kanta rito. Yan po ang ginagawa. Kaya ang mga false teacher po ay ginagawang karir po yan. Meron silang trabaho. Maraming pagkakakitaan natin nito. Yung mga spiritual babies po nito. Okay? Kaya titingnan nyo po yung mga malalaking mga gatherings, mga fellowship, mga simbahan, makikita nyo na talagang mga false teacher. Okay? At alam nyo, ang mga taong nandoon, ito ay kombinasyon ng mga spiritually immature at mga hindi talagang totoong mananampalataya. Okay? Yan po ang katotohanan. Kaya napakalungkot po. At dito po sa ating pag-aaral tungkol sa spiritual babies ay hayaan nyo po na tapusin ko po ito sa magitan ng sinasabi ng salita ng Diyos at ito po yung patikim sa inyo na kung paano natin maiiwasan na madaya ng kaaway. Sapagkat ang mga false teacher, okay, at ang mga kulto, okay, ang mga churches, okay, ay talagang ginagamit o binibiktima ang mga spiritual baby. Okay? Tingnan niyo po ang katotohanan sinasabi sa banal na kasulatan. At ito ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15. Ang sabi dito, hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring apostol ni Kristo. Kita nyo? So, dito sila, sa church mismo, nagkukunwari silang apostol. Kaya kahapon ay nag-uusap kami na may mga pastor, may mga lingkod na ganito. Pero later on, bumaliktad, nawala sa pananampalataya. Ang ibig sabihin nyo, hindi talaga sila tunay. Nandaraya lang, nagkukunwari sila. Maraming ganyan. Okay? Maliwanag yan ang sinasabi sa Biblia. Okay? Hindi sila totoo. Mga impostol. Okay? Hindi apostol, impostor. Okay? Ang kanilang objective ay dayain lamang at nagkukunwaring apostol ni Kristo. Sa verse 14, sabi, hindi kayo dapat magtaka. Hindi ito dapat pagtaka. Bakit? Sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita niya? So, ibig sabihin, pag-aaralan pa natin ito sa susunod, okay? Na yung maling katuruan, mga false teacher, maling relihiyon ay galamay ni Satanas yan. Yung false religion ay religion ni Satanas yan. Mga nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Kala mo tama yung liwanag niyon. Okay? Nagka-counterfeit lang siya, di ba? Ang tunay na anghel, ang tunay na liwanag, si Jesus Christ, I am the light of the world. Tayo'y nasa kaharian ng liwanag. Pero siya? Nagpapanggap, nagkukunwari. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Kaya sabi nga dito sa verse 15, kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod
ang kanilang kahatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So sana mga kapatid sa ating pakikinig ngayon ay hilingin natin at ipanalangin natin sa Panginoon na tayo ay lumago upang wag tayong madaya ng mga tao na nagpapanggap na apostol ni Kristo. Ang mga taong ito ay mga galamay ni Satanas. At ipanalangin natin yung mga tao, mga simbahan at umatin sa simbahan na niloloko ni Satanas. At pag-aaralan natin sa isang linggo na karamihan sa mga relihiyon, 99.9% ay kagagawan ni Satanas sapagkat nagtuturo sila ng kasinungalingan upang dayain tayo. At ang madaling madaya ay ang mga spiritual immature o mga babies. Kaya ito ang ating panalangin. Ito ang hamon ni Juan na mula sa mga bata, okay, we know our Father. Okay, susunod ang mga kabataan, sila'y malalakas na andyan ang salita ng Diyos at mapagtatagumpayan natin ang kaaway o yung masama. At susunod yung spiritual father. At sa susunod na linggo, sana ay makinig tayo at sundan natin kung paano tayo hindi mabibiktima ng mga bulaang mga apostol ni Kristo. Okay? Ng mga nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At yun yung mga galamay ni Satanas. At naglipanan na po yan. Kaya kung hindi tayo maalam, kulang tayo sa impormasyon, kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, ay malilin lang nga tayo. Okay? So, tandaan po natin, tayo iniligtas na ng Panginoon. Maganda yung ating relasyon sa Panginoon. Pero nais ng Panginoon na tayo ay lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, sa aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin ng mga katotohanan tungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat at dahil sa aming Panginoong Jesucristo, kami nagkaroon ng kaligtasan at nakilala po namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay at ang aming Ama, ang siyang Ama namin na sa langit na siyang nagpoprotekta, nagbibigay sa amin ng kaligtasan at ngayon din ang security and safety, Panginoon. We thank you, Lord, sa buhay na walang hanggan. We thank you sa joy ng salvation. We thank you, Lord, na alam namin na napatawad mo ang aming mga kasalanan. But we pray also, Lord, na sana'y lumago kami. Ang aming buhay, pananampalataya ay paluguin mo, Panginoon, upang wag kaming madaya ng mga naglipa ng mga false teacher, Panginoon, na naglipa na sa telebisyon, sa social media, at nasa paligid namin, ng mga naglalakihan po sa Panginoon, ng mga simbahan na ito at mga fellowship. Pero mali ang itinuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa daan ng kaligtasan. Kaya Lord, we pray na ang lahat ng nakakapakinig ng iyong mensahe ngayon ay buksan mo ang kailang kaisipan na makita nila ang tamang direksyon ang patungkol sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya hinihiling po namin ang iyong habag at awa po sa kanila. At kami na mga nakakilala na sa iyo, Panginoon, ay bigyan mo kami ng lakas at katatagan ng aming pananampalataya upang lalo pa naming maibahagi ang katotohanan na ito at ang kaligtasan na ibinibigay mo at pagpapatawad sa sino mang magsisisi at kikilalanin kang Panginoon at tagapagligtas na buhay. Ito po aming dalangin at papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat.